una, mas bumigat po yung pressure para dito kay Aplaska. Bakit? Nung una, mga sabi-sabi lang sa pagitan po yan ng NBI at ng mga senador, maging ni Aplaska, na sino ang unang nagpaputok. Doon sa CCTV kahapon, kitang-kita na natin na talagang galing po sa hanay ng mga Sergeant at Arms o ni Aplaska. Yung unang putok galing talaga sa kanya. Malinaw na po yan. Pangalawa, nalagay sa alanganin yung mga senador na nagpipilit na sinasabing we are under attack. Paano nalagay sa alangan? Kasi nakita naman natin kung sinong una nagpaputok doon. Because of this. Hindi No. ba? Pag sinabi nating under attack, sino ba ang inaatake? So doon po sa video, Okay. base po sa aking pagkakaintindi, malinaw na hindi inaatake ang Senado. Posibleng pwede yung nangyari kanina sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Baka kasi ang naiparating sa ating mga kagalang-galang na mambabatas galing kay Aplaska ay inaatake sila. Kaya ganun din po ang naging pagsabi nila sa publiko. Ngayon mga kapatid, na meron ng CCTV na nakita kahapon, ano ang basihan nga ba? Kailangan magpaliwanag yung mga nagsabi na we are under attack. Saan galing yun? Ano ang basihan nyo para sabihan nga we are under attack? Sino ang nagbigay ng impormasyon na yun sa mga senador na nagsabi that they are under attack during that time? Pangatlo, lumalawak po ang usapin ng mula sa putukan papunta sa accountability. Hindi na lang po ito tungkol dun sa isang gabi ng kaguluhan, mga kapatid. Tungkol din ito sa parang nagiging malinaw na ngayon sa atin, sa publiko na nakakapanood, kung ano talaga ang nangyari sa Senado noong May 13. Hindi pa final verdict yung kahapon, malinaw din pong sinabi yan ng PNP at ng DOJ, pero malaking turning point po ito na ang NBI nasa GSIS, walang tactical gear na suot ang hanay po ng NBI, walang pumasok sa Senate office o walang pumasok sa Senado. Malinaw na ang unang putok ay galing po kay Aplaska. At malinaw na nung nagpaputok siya, walang banta sa buhay ni Aplaska. Kaya ngayon, ang tanong ko lang din po, kagaya ng iba siguro na ito ang nasa isip, was the Senate really under attack? O Hindi na nga siguro, klaro na, no? Baka, na under attack ba ang publiko ng maling naratibo? Yan po itanong lang naman sa akin, mga kapatid. Inatake ng mali na kwento. Doon sa punto ng ng not staged. If you recall, si Ginoong Aplaska, tinanong ko din siya na kung ito ba stage, kumbaga nagkuntsabahan sila. Pati ho si Ginoong Cayetano, sinasabi niya, kung stage, ang galing ko naman, pati NBI nakausap ko. Tama. Pati NBI nakakontsaba niya. Paano naging stage yon? Maari nga pong hindi yan stage, no? Pero mga kapatid, nung panahong yon, sa pangyayaring yon, na si Aplaska may control sa sitwasyon, hindi nga kakontsaba yung NBI kasi nga maaaring malabong kakontsaba mo. When you are in control of the situation, pwede ka nang gumawa ng gusto mong gawin sa adhikain na gusto mong mangyari. Katanungan po lamang yan, di ba? Pero ito ho, mga kapatid, bottom line dito, girl, no? Bottom line. Ano ho ba ang klaro? Una, yung pong panawagan ni Senator Bato pinangambahan ng marami kasi nga daw baka lusubin ng Senado, madamay ang GSIS. Bakit? Sabi nga po, ang dami doong mga paintings na bilyon na ang halaga. Naku po, baka magkaroon ng looting. Nanggaling po yan sa kanila. So, minarapat nila mag-secure ng mga lagusan at magdagdag ng karagdagan pong security. Dito po sa timeline, kasama na po yung coordination doon sa mismong retired general din na siyang in charge sa seguridad ng GSIS complex. Pangalawa mga kapatid, yung pong pag-aayos sa mga pintuan, hindi biglaan. Sabi po mismo, well-coordinated sa maintenance division ng Senado. Hindi yung meron kaming ikinagulat na mga nagbabarena, etc. Hindi daw po. Well-coordinated. Yung pong NBI agents na sinasabi pong pinaputukan, o sabi po ni Senator kanina, di ba may susi? Sabi ni Aplaska walang susi.
Naalala niyo sa panayam ko, kaya magandang mapuntahan yan eh. Kasi nga po, sa ating hindi na ipaliwanag sa ating panayam sa kanya, hindi po ba, sino ba ang may control doon sa area ngayon? Di ba papunta nga ng kantin yun, kung kayo familiar dyan, ito nga yung bridge. So sinabi po kahapon din, yung lugar na iyon, yun po ay sakop ng GSIS. Hindi ba? At kung may CCTV nga, nahango din po sa report kahapon, may kopya at doon po live yung Senate, nakikita nila na ang ginagawa ay nagkukuya-kuya-kuy, nakaupo doon po sa lugar na iyon. So klaro po, ito yung naklaro kahapon. Again, hindi to kwento, hindi to haka-haka. Ito po ay hango sa CCTV na mismo nang gagaling in the Senate. Alright? Yung pong sinasabi na order na lock and load at yung kanya mismong pagkasa, ang sabi po sa atin ng Ginoong Aplasca, kasi Ted, mabilis ang mga pangyayari na para bagang biglaan po ito. Kitang-kita po sa video, di ba, yung relax, tama, yung pagkasa, and then kinausap po yung mga Marines, magkasa kayo, lock and load kayo, na para bagang be battle ready. Habang relax po yung sitwasyon na iyon, wala pa pong anumampong tensyon, yung media nasa likod. At nang tumalikod siya, kita po sa video, yung media po sumunod lang sa kanya. Ang sabi nga po ng SILG, ang sabi po ng iba nag-observe, parang there's something odd. Hindi po ba? There's something odd na alam mo nang pinag-battle ready mo itong mga to, and then yung media, yung meron nga visuals niya, cameraman mismo po, ang laki ng camera ang dala ng taga-media eh. Nakasunod po sa kanya. Bakit hindi mo naisip? Hindi ba? Na ang unang-unang procedure to clear the area or the entire building. Ito po yung klaro. Nagpaputok umano si Aplasca ng 3 beses. Nakita po ito doong sa yung usok. Alright? Nag-cover ang mga ahente. Cover fire po ang tawag nila. Umatras sila at pumutok po ng 3 beses. Pero hindi sa direksyon ng Senado. Ngayon mga kapatid, si Aplasca po nag-withdraw pero pumutok sa direksyon ng GSIS kahit na po walang visible na kung sino ang kanyang pinuputukan. Nag-jump pa yung barel. Nung nag-jump yung barel, inayos po ng kanyang assistant. Nag-jump ulit and then inayos po ito. Yan po ang actual na atin po nakita and yung po sinasabi mismo na walang bullet hole papunta sa Senate side. Ang lahat po mga kapatid ay doon sa GSIS side. Si Aplasca po hindi sumipot para dalhin yung kanyang ginamit na armas for ballistics ng PNP para po sa kaukulang investigasyon. So mga kapatid, eto ho muna. So, nangyari itong insidenteng ito sa timeline mismo po ng pulisya between 7:46 between 7:46 hanggang mga pasado 7:49 sa kanila pong timeline dito. Ngayon, meron pong Facebook po si Ate Amy. So ito pong si Ginoong Cayetano, nag-Facebook live siya ng 20:01. Meaning ito po ay alas 8 ng gabi, 7:46. So maaaring assuming po, ano ba ni-report ni Aplasca? May narinig silang putukan, rat-rat, paggamit po ng automatic rifle. So ano ba report na tinanggap niya sa panahong yon? Pero ito pong si Ma'am Amy Marcos, nag-Facebook post po, nag-Facebook live ng alas 9:37. Dumating itong si Secretary John Vic alas 8:30. Tama? Sa record rin po ng timeline po doon sa Senado. Gusto niyo hubang mapakinggan ang sinasabi ni Ma'am Amy nung panahon na siya po yung nag-Facebook Live? Nung pong sabi ko nga kanina, si Ginoong Cayetano Facebook Live. Facebook ba kasi wala akong Facebook. Facebook Live, oo. Iba yung post. We are allegedly yan, oo. under attack. Yan po yung alas 8
ng gabi nung May 13. The following day, yung pa rin po ang kanyang stand, no? As a matter of fact, nagalit nga siya. Balikan nga natin yung press conference kung saan siya nagagalit sa mga nagtatanong tungkol doon sa ito ba'y totoo o ang iba po'y may hinalangan na ito ay drama lang. Panoorin nga po natin. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pag may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. Pag may nagpaputok ng warning shot, hindi under attack yun. So, kung isipin mo, no, maaring ano ba tawag doon? Nagkulang na ako sa... Bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin mo, nasabi mo yun. Oo. Pero lumipas na ang higit na ang ilang oras, Isang araw. hapon na, Oo. yun pa rin ang iyong, hindi ka pa rin nagtanong Yun kung pa ano rin man. ang statement Yun pa rin ang mo. gusto mong, Oo. kumbaga, paniwalaan po ng iba. Mag-aalas 10 na. Ituloy mo. Huwag mo kaming binibitin. Nabitin na nga kami Mag-aalas 10 na eh. Ituloy mo na. So, ayun ang Si bugso Idol na. Lord, baka Okay lang daw. 2 minutes. Ano sino may sabi okay? Pag namimuhang So, ka, ikaw lang ha? So, bukas na ito? Ha? Bukas na yung continuation? Oo. Bukas na. Alas 10 na. Sayang. Hindi ba? Kaya nga po muli mga kapatid, sabi po, ito po ay report muli na isunumiti po ng PMP. Sabi po ng Senator Erwin, mas maganda raw po. Alam niyo ho mga kapatid, no? Pag pinag-usapan po natin dito yung impartiality, maari mong pagdunahan na ang lahat. Kasi si Aplaska, retired general yan. PMAer din yan. Hindi ba? Si Nartates, PMAer din yan. Alam niyo ho yun? Oo. Kung duda sa duda, ang atin lang po dito, maaari sabihin na, depende yan kung ano gusto mong resulta eh. Right? O sige, so kung hindi paniniwalaan tong PMP investigation, saan din magbabase ang investigador? Sa CCTV pa rin ang basic. Maliban na lamang kung ibang version ng panonoorin mo, di ba? Edited Fake version. news, you know? Okay, Aray ko anyway. po, O sige, dyan po lang ho muna ito. Ang atin lang po dito mga kapatid, sabi po ni Ginoong Diwa Gonigundo, iwan natin sa ating lahat ang diwa ng kanyang sinasabi. Yung nangyari sa Senado noong May 13. Yung pananagutan doon sa mga lumabag ng batas, klaro na meron na po. Ang tanong, may mananagot na naman ho ba? Doon sa mga opisyal ng gobyerno na dapat nga po magpahinahon sa lahat at maging puang para po sa rhyme and reason. Sa halip na makatulong para doon, sila pa ang nagpakaalat po ng mali na impormasyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.